Kung hindi nagsusulputang pogo hubs at mga robbery, ambush naman ang nangyayari. May nagtatanong tuloy, ganito na ba sa Makati? Narito ang agenda report ni Francis Folve. Basag ang salamin at bakas ang mga tama ng bala sa SUV na ito ng isang 40 years old na negosyanteng Pinoy matapos ratratin sa open parking space sa Amorsolo Street sa Makati City, Huwebes ng gabi. Ligtas ang negosyanteng presidente ng construction company na nagmamaneho. Ayon dun sa pahayag ng biktima, nakasakay na siya doon sa kanyang sasakyan at akmang papaalis na nung nakita niya na may bumunot ng baril at nung akmang itututok na sa kanya at puputukan siya, pinatakbo niya yung kanyang sasakyan papalayo at doon niya pinagbabaril na siya noong suspect po. And doon nga po sa haba ng Amorsolo, doon nga po medyo na traffic, bumaba po yung ating biktima at doon humingi na po siya ng saklolo. Isang sasakyan pa ang nadamay at tinamaan ng bala. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Habang tumakas ang gunman, sakay ng getaway car. Agad na report sa Makati City Police ang pangyayari at wala pang 5 minuto ay nakaresponde sila. Nagkaroon pa daw ng car chase. Kita sa cellphone video na ito mula sa SPDSOU na natunto nila ang kotse at pinadapa ang 2 sakay nito na Chinese national sa kalsada. Nakuha sa kanila ang isang Glock caliber 40, MP5 submachine gun, 2 loaded magazine at tactical knife. Lumabas sa investigasyon na ang caliber 40 lang ang nagamit sa pamamaril. Isa po sa ating suspect na si alias Sun Jun ay involved sa isang kidnap for ransom noong October 2023. Ang biktima po dito ay isang Vietnamese national. Ayon sa pulis, nakakaintindi at nakakapagsalita ng Tagalog ang isa sa 2 Chinese suspect. Sasampahan sila ng kasong attempted murder at illegal possession of firearms. Noon sa pamumuno ni dating Makati Mayor Jejomar Binay, sumikat ang slogan na ganito kami sa Makati, ganito sana sa buong bansa. Mula noon ay nagpasa-pasa na ang mga Binay sa liderato dito sa Central Business District. At ngayon, sa pagsisimula ng liderato ni incoming Mayor Nancy Binay, tanong ng marami, ganito na ba sa Makati? Bakit tila dumarami ang krimen sa lungsod? At ano ang plano sa peace and order dito? Kamakailan ay napabalita ang magkakasunod na insidente ng hold-upan sa Makati kung saan mga foreigner ang ilan sa mga biktima. Sinalakay din sa lungsod ang halos magkakatabilang na rogue pogo hubs at may nabudol din na mga college student na mag-OJT sana sa Makati. Sa panig ng PNP, ipinatutupad na ang mas pinaigting na police visibility sa lungsod at app-based service para sa mas mabilis na responde. Lahat po ito, yung visibility, presence ng pulis po ay nakikita na sa mga activity ni PNP. At isa pa po doon is yun nga po, yung ating mga social media campaigns na kung saan yung ating mga anti-criminality measures, inilalagay po natin yung mga babala po natin sa mga foreign nationals kung paano nila iingatan yung kanilang mga gamit, paano sila mag-report kung may mga insidente or may mga krimen. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni na outgoing Makati Mayor Abby Binay at incoming Mayor Nancy Binay, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel.